Hi guys! Ako po si Jackie. Ngayon magsishare na naman ulit ako ng isang topic na maaaring makatulong sa inyo at mai-share ko rin ang experience ko about sa pag-ibig in P2. Nagtanong kasi si Kabayan Rowena, shoutout sa'yo, nag-comment siya sa previous ko na video at ang tanong niya kung paano raw mag-open ng account sa pag-ibig in P2. So, babasahin ko lang ang na-research ko about pag-ibig in P2. Number 1, what is the modified pag-ibig 2 or MP2? The modified pag-ibig 2 or MP2 savings program is a special voluntary savings facility with a 5-year maturity. Designed for active pag-ibig fund members who wish to save more and earn higher dividends in addition to their pag-ibig regular savings. Number 2 question, what are the key features of MP2 savings program? Here are its key features. Easy to save as members can save for only a minimum of 500 per remittance. Earn higher dividends than the pag-ibig regular savings. Dividends are tax-free and can be withdrawn annually or after 5-year maturity. MP2 savings are government guaranteed. So wala tayong dapat katakutan kasi sa gobyerno siya. So garantisado siya pag sa gobyerno. So, safe yung ating pera at the same time, may malaki siyang dividends. Number 3 question, who can save in the MP2 savings? The MP2 savings is open to active pag-ibig fund members. Kung active pag-ibig fund members ka, pwede kang mag-save ng pera sa pag-ibig MP2. Number 4 question, how can I open an MP2 savings account? So, ito na yung tanong ni Kabayan Rowena. So, ito yung sagot. You can open an MP2 savings safely and conveniently online. Pwede kang mag-open ng account through online via virtual pag-ibig. Once you are issued an MP2 savings account number, you can start saving. So, ito yung nakalagay dito. Pero, yung ginawa ko, hindi ako dumaan dito sa pag-ibig virtual or virtual pag-ibig. Kasi nga, marami siyang requirements. So, kailangan kang mag-selfie na hawak mo yung valid ID mo. So, ako kasi dito na ako nag-open ng pag-ibig MP2 account online, dito na ako sa Riyadh. So, bago lang ako nag-open ulit kasi yung dati kong account, nasabi ko na to sa previous ko na video na na-terminate ko na yun. So, hindi na ako sure kung pwede pa siyang hulugan ulit. So, ang ginawa ko, nag-open na lang ako ulit ng panibago. So, ito yung mga ginawa ko. Nag-research ako kung paano mag-open online. So, sa mabilis lang na paraan. So, pwede kang mag-research sa Google or sa Chrome sa www.pagibigpan.gov.ph. So, pipindutin mo yan sa Google or sa Chrome. Sa cellphone natin, kailangan lang may internet tayo. So, pag pinindot mo yung tatlong www.pagibigpan.gov.ph, lalabas itong mga nakalagay dito, virtual pag-ibig, membership for overseas, acquired assets, MP2 savings, housing loan, multipurpose loan, or MPL, pag-ibig, savings claim, provident-related forms, regular savings, and biddings. So, ito yung mga pipiliin mo. Pag pinindot mo itong tatlong www.pagibigpan.gov.ph, so,
lalabas yung pagpipilian mo. So, pipindutin mo ngayon yung MP2 savings. Sana nanonood ka ngayon, Kabayan Rowena. So, ang explanation ko, sana maintindihan nyo. So, kung may mga tanong kayo, please comment down below kung ano yung tanong nyo about this topic. So, kailangan mo lang pindutin, Kabayan Rowena, yung to savings. Kasi nakalagay sa, pag pinindot mo itong tatlong www.pagibigpan.gov.ph, mayroon nakalagay dito sa baba. So, pipindutin mo lang yung MP2 savings. Pag pindot mo ng MP2 savings, lalabas yung kailangan mo siyang fill upan. So, ilalagay ko na lang sa screen yung kailangan mong fill upan. Tapos, kailangan mo siyang fill upan. Tapos, yung nakalagay dyan na birth date mo, kailangan yung months, yung date, at saka yung kumpleto na year. For example, 1985. So, kailangan mo talaga siyang ilagay ng 1985. So kailangan kukumpletuhin mo talaga. Kasi yung experience ko nung nag-try ako, ganyan, paulit-ulit ako. So, nag-message ako sa Facebook page ng Pag-ibig. So, sinagot naman ako. So, binigyan ako ng example. So, ipapakita ko na lang din sa inyo or i-explain ko na lang din sa inyo para mas mabilis kayong makapag-open ng account through online. So, the MP2 savings is a special savings facility within 5 years maturity designed for Pag-ibig Fund members who wish to save more and earn even higher dividends. In addition to their Pag-ibig regular savings. So, nasabi ko na to kanina. So, ito yung explanation nila. The program is also open to pensioners and retires who were former Pag-ibig Fund members. So, kailangan talaga Pag-ibig Fund members ka. Kailangan membro ka. Kung hindi ka membro, so magpa-member ka para makapag-save ka ng pera sa Pag-ibig MP2. So, kung gusto mo nang pumunta sa Pag-ibig na branch, pwede ka rin pumunta doon para mas ma-explain din sa iyo ng maayos kung paano mag-open ng account sa MP2. Pero ang ginawa ko, through online ako nag-open. Bago lang ako nag-research, tapos nagtanong ako dun sa Facebook page ng Pag-ibig nung hindi ako makapasok dito sa virtual Pag-ibig. Kasi dito sa virtual Pag-ibig, maraming kailangan gawin, maraming kailangan fill upan. So, kailangan mo pang mag-selfie, hawak ng ID. So, paano kung wala kang ID dala? Kung nandito ka sa ibang bansa, kung hindi mo dala yung mga valid ID mo. So, hindi ka pwedeng makapag-selfie. So, hindi ako dumaan dito sa virtual Pag-ibig. Nag-research lang ako. May link sila na ipinasa sa akin, tapos pinindot ko yun. Tapos napunta ako doon sa pagibigpan.gov.ph, tapos MP2 savings. So yun, nag-fill up ako at nilagay ko doon yung number ko sa nakalagay sa loyalty card ko sa Pag-ibig. So nilagay ko doon, tapos yung pangalan ko, apelyido, tapos nakalagay doon yung birthday. Yun, tapos kailangan mo mag-answer doon sa na nakalagay sa baba, tapos isa-submit mo yun. Yung parang kailangan mong hulaan kung ano yung nakasulat na letter or number doon sa nilagay nila, tapos pipindutin mo na yung submit. Tapos pagkapindot mo ng submit, kung walang mali doon sa pinil-upan mo, doon mag-proceed na siya sa next, which is nakalagay na doon yung may nakalagay siya na sulat na nakalagay doon sa taas na yung account number mo sa Pag-ibig MP2. So, yun yung ginawa ko. Tapos, bayad na lang ako sa kanila through GCash. Sa GCash ako nagbayad sa kanila.
pinindot ko lang yung Pag-ibig. For example, through GCash ka magbabayad sa kanila. Kailangan may laman yung GCash mo. So, i-open mo lang yung GCash mo. Halimbawa, may GCash ka sa Pilipinas, tapos kung gusto mong i-open siya dito sa ibang bansa, pwede. I-install mo lang siya sa cellphone mo, tapos may mga code lang. Kailangan kakausapin mo rin yung pamilya mo sa Pilipinas kung ano yung code para mag-activate yung GCash mo dito sa ibang bansa. So, yun yung ginamit ko dito, GCash. Nagbayad ako through GCash. Tapos, yung sahod ko rin through GCash. So, iba na ngayon dito sa Saudi kasi pwede nang send yung sahod natin through GCash. So, nilagay lang ng amo ko yung number nung nakaraang araw, nung pagsahod ko. So, ang nilagay ko kasi +63 kasi akala ko +63 talaga ang pwedeng gamitin kasi yon yung gamit ko din sa Bahrain dati, +63. Hindi gagana sa kanila yung number lang. Pero dito sa Saudi pala, pwede na. Yung number natin sa Pilipinas, pwede nang gamitin dito. So, pumasok na yung sahod ko sa aking GCash. So, nalaman ko rin kasi may in-install ako na GCash dito sa cellphone ko na bago. Tapos, may GCash din ako sa Pilipinas. So, yung cellphone kong isa na iniwan ko sa Pilipinas, doon naka-install talaga yung GCash ko. Tapos, in-install ko lang dito ulit. Kagaya ng GCash ko sa Pilipinas, kagaya ng number. Parang, ko lang siya. Parang in-install ko lang siya ulit para malaman ko lang kung pumasok ba yung sahod ko or hindi. So, pumasok naman, nakita ko dito sa GCash ko. Tapos, nakapag-send din ako ng bayad ko sa Pag-ibig through GCash din. So, inopen ko lang yung GCash ko, tapos pinindot ko lang yung government, tapos ang lumabas doon may Pag-ibig, kung ano yung babayaran mo. So, yun, pinindot ko lang yung Pag-ibig, tapos yung sa MP2. Basta yun yung ginawa ko. Through GCash ako nagbayad, tapos nag-send ako sa kanila. Pero, aantayin ko pa yung email nila kasi within 3 days pa raw yun. Kasi nga, nung nagpadala ako, Friday yata yun, tapos Sabado, Linggo, walang pasok. So, aantayin ko pa this week kung i-email sila sa akin. So, naglagay kasi ako ng email address ko para malaman ko kung na-receive nila yung pera. Pero, may reference number naman. So, may na-screenshot ako na reference number. So, antayin ko lang yung email nila sa akin. Yun yung ginawa ko. So, mayroon namang mga tutorial kung paano ka makapagbayad sa GCash. So, i-guide ka lang doon. Panoorin mo lang yon para matuto ka din kung paano magbayad sa GCash. Kasi yun yung ginawa ko. May laman yung GCash ko, tapos nagbayad ako through GCash. So, kailangan talaga may laman yung GCash mo. So, maraming tutorial na mapapanood natin kung paano magbayad at kung paano mag-open account sa Pag-ibig MP2. Pero yung ginawa ko, nag-open account ako bago. Ang ginawa ko lang, ito lang 3w.pagibigpan.gov.ph yung pinindot ko. Hindi na ako dumaan dito sa virtual Pag-ibig. So, gaya ng sinabi ko kanina, paulit-ulit na ako, hindi na ako dumaan dito sa virtual Pag-ibig kasi marami siyang kailangan fill upan at kailangan mo pang mag-selfie na hawak yung ID mo. So, maraming hassle. So, hindi na ako dumaan dito. Nag-research lang ako kung paano talaga ako makapag-open kasi gusto ko talagang mag-invest sa Pag-ibig MP2. So, nag-research ako, nanonood ako ng mga video. Dami namang video na mapapanood natin. So, kailangan lang mag-research lang tayo, magtiyaga lang tayo para at least kahit papano may matutunan din tayo. So, yun yung
ginawa ko. So, ito lang, www.pagibigpan.gov.ph. Tapos, pinindot ko yan. Tapos, may mga kailangan nating pagpilian. So, may nakalagay dito sa baba na virtual pag-ibig, membership for overseas, acquired assets, MP2 savings. So, pinindot ko lang yung MP2. Tapos, napunta na ako doon sa pipil-upan ko na. So, ilalagay ko na lang sa screen para malaman nyo kung ano yung mga ginawa ko. So, yun yung ginawa ko. Tapos, ang step 2 na ginawa ko, nag-send kasi sa akin ng link yung staff or admin ng Pag-ibig. Kasi nag-message ako sa kanila kasi hindi ako makapasok, hindi ako makapag-open na account online. So, nag-message ako sa kanila, yun yung reply nila sa akin. Kailangan lang pipindutin mo yun, tapos mapupunta ka na doon sa kailangan mong fill upan, tapos proceed ka na sa next. So, kailangan mo lang, yung link lang nila, yung pipindutin mo. Tapos, kung hindi ka marunong doon sa link, itong 3 www.pagibigpan.gov.ph. So, ito, pwede mo rin siyang i-apply. So, ito yung mga ginawa ko din. So, ang nakalagay doon, pagibigpan.gov.ph. So, ito yung pinindot ko. Tapos, MP2 savings. Tapos, susunod kong ginawa is, pinilapan ko na yung form. Kinumplito ko. Kailangan hindi lang tayo magkamali. Lalong-lalo na doon sa ating number. Pag-ibig, loyalty card number natin. So, nakalagay na lang doon sa form. So, kailangan mo siyang ilagay doon sa form. Kailangan mong fill upan. At kailangan mo talaga na hindi mali yung yung pag-fill up mo sa application para hindi ka pabalik-balik. Kailangan mo siyang kumpletuhin. So, ang ginawa ko lang, hiningi ko yung number ko kasi yung ID ko nasa Pilipinas. So, tumawag ko sa pamilya ko at hiningi ko yung ID number ko sa aking pag-ibig na ID card. So, nilagay ko doon. Tapos, pangalan ko, apelyido ko. Tapos, nakalagay doon yung birthday. So, yun yung ginawa ko. Tapos, na-submit ko na siya. Ilang beses akong paulit-ulit kasi nga siguro mali, hindi nila ma-accept. Invalid date. Yun yung receive ko na feedback sa form na pinilapan ko. So, nag-message ako sa Pag-ibig Pan. So, sa Pag-ibig. Tapos, nag-reply naman sa akin yun, admin. Tapos, yun, sinunod ko na lang kung ano yung payo nila sa akin. So, pag nakumpleto ko na yon, na pilapan ko na lahat, at na-submit ko na siya, nailagay ko na yung mga numbers tsaka yung letter na nilagay nila, tapos sa baba may nakalagay na submit. So, kinumpleto ko talaga siya para hindi ako pa balik-balik kasi nakailang beses na ako inulit-ulit ko, hindi pa rin, invalid date pa rin yung nakalagay. Kaya yun, sa wakas na after sa ilang beses kong paulit-ulit, nakapasok ako tsaka nakapag-send na ako ng bayad through GCash. So, yun yung mga ginawa ko. So, yun lang din yung ma-share ko sa iyo, kabayan, based lang sa aking experience. Kasi, na-kumplito ko naman siya at naging okay naman yung ginawa ko na pag-save ng pera through online. Kasi kung aantayin ko pa na makauwi ako ng Pilipinas, so matagal pa yun. 2 years pa yung kontrata ko dito. So, hindi ko na inantay kasi nag-research ako, pwede naman palang mag-register through online. So, yun. Nakapag-invest ako ng pera sa Pag-ibig MP2. So, yun lang yung ma-share ko sa iyo, kabayan. Sana explain ko ng maayos. So, kailangan mo lang pumunta dito sa 3 W
pag-ibigpan.gov.ph. Pwede mo siyang hanapin sa Google or sa Chrome. So, pwede mo siyang i-research. Mag-research ka din sa YouTube, sa mga video na about sa pag-ibig MP2 para mas marami kang matutunan, malalaman mo kung ano yung step by step na open ng account sa Pag-ibig MP2. Pwede kang maglagay ng pera doon, 500 pesos above. So, kayang-kaya natin yun, tayong mga OFW. Every sahod natin, maghuhulog tayo ng kahit 1,000, 2,000. So, after 5 years, malaki-laki na yung dividends at saka maibalik pa yung pera na inilagay natin sa Pag-ibig MP2 or sinave natin sa Pag-ibig MP2. Pwede mo rin siyang kunin kung halimbawa nagipit ka, kailangan mo ng pera, pwede mo siyang kunin. Pero yung dividends niya, may penalty, kalahati. Kung magkano yung dividends, for example, ang dividends niya is 1,000, hahatiin yun. 500 sa'yo, 500 din sa kanila. Tapos gumawa ka ng sulat, magpakita ka ng mga valid ID, at pumunta ka sa Pag-ibig branch, sa pinakamalapit na branch ng Pag-ibig, at magpasa ka ng mga requirements mo. Tapos yun, kung gusto mong malaman kung ano pa yung mga requirements na inano nila na kailangan isubmit mo sa kanila, pwede mong puntahan yung Pag-ibig na branch sa pinakamalapit na branch nila para mas ma-explain pa sa iyo ng mas maayos. Or baka kasi iba na sila ng requirements. So, ang na-experience ko lang sa akin, yung ginawa ko na terminate ko yung aking savings is nagpasa ako ng mga valid ID, passport, tsaka yung yung Pag-ibig pa na ID, yung loyalty card ko. Yun yung ipinakita ko, tapos sulat, reason kung bakit ko i-terminate yung aking pera, yung aking savings sa kanila. So, na-explain ko na to sa previous ko na video. So, inulit ko lang para magka-idea din kayo. So, sana nakatulong sa iyo ang na-share ko na topic ngayon, Kabayan Rowena. Sana na-explain ko sa iyo ng maayos, naintindihan mo. Basta ito lang ang gagawin mo kung gusto mong mag-open ng account through online. Ito lang 3w.pagibigpan.gov.ph. Ang pindutin mo, tapos pipindutin mo yan, tapos may nakalagay sa baba, lalabas itong mga pipilian mo, pipindutin mo lang din yung MP2 savings. So, ito lang talagang dalawa. Tapos, pag napindot mo na itong MP2 savings, lalabas naman yung kailangan mong fill upan. So, yan, kailangan mong fill upan, tapos kailangan mo siyang isubmit. Tapos, yun na. Kailangan mo lang tandaan yung number. Doon sa form, may isesend sila na form or may mapupunta ka doon sa form. Tapos may nakalagay doon na number ng Pag-ibig mo. Number ng Pag-ibig MP2. So, yun. Yun yung kailangan mong i-screenshot. Kailangan mong i-save yun para matandaan mo yung account mo. So, account number mo kasi yon sa Pag-ibig MP2. So, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood, sa inyong pag-like, pag-comments, pag-share, at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood, at God bless sa ating lahat.